po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig na Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Ages and ating introduction for today. Si Jesus. Magandang morning po sa inyo dyan sa ating mga kapatid sa Metro Manila at sa ating mga karatig dito sa ating mga nanonood sa Los Angeles. Ito po ang iRadio Bible Study. Araw po ng Sabado rito, bali Sunday na dyan sa inyo. It's February 20. Ito pong araw ngayon talagang busy po kami ngayon. Kasi kanina galing ko kay Manong Celso para tulungan siya sa kanyang recording dahil yung kanyang mga songs ay gusto niya nang ma-file sa YouTube. At itong araw din ito ay napakalakas po ng hangin sa labas. Kala mo talaga may bagyo. But anyway, ganun pa man, okay po ang lahat at maayos. Kayo hindi naman dyan at kayo po ay nakapag-breakfast na siguro at araw po ng Bible study ngayon. At ngayon pong araw nito ay meron tayong pastor na si Pastor James ngayon ang ating kasama ngayon para magbigay ng kanyang mensahe for today. Tawagin natin si Pastor James. Hello. Hello, Pastor. Magandang hapon. Magandang hapon din sa inyo. Mas maganda pa kayo sa hapon. Maganda rin yung hapon, pero mas maganda kayo. Lalakas, Pastor. Baka Pasensya na kayo, dati ko kayo nakasama kanina dahil okay lang, Pastor. Alam mo naman na malaki ang hangin dito kanina. Oo, malakas nga. Malakas talaga. Ngayon, yung malakas. pauwi kami, yung sasakyan medyo parang itutumba ako ng hangin. Yeah, ngayon malakas dito. Malakas ngayon. Yung yung halaman na isang lukwat ba 'yon? Nilagyan ko ng tali. Nilagyan ko ng tali kasi baka maputol. Ayun. Ba't nawala yung kanyo dito? Alin? Yung video nyo. Pastor, nakikita ka namin dito. Naririnig ka namin. Tsaka nakikita ka namin dito. Ganun ba? Walang Okay. picture. Pero bago tayo mag-umpisa, Pastor, batiin muna natin si Lina Flora Seremo Sales, kay Sister Nelda, andyan din siya. Sa aking sister, si Chiki Chan. Si Rejoice Orfilia. Yeah, si Rejoice, unang-una sa listahan. Si Lorna Alejandro. Dulce Solis. Dulce Solis. And Faye Cabrera. Ayan, good morning sa inyo dyan. Yeah, good morning. Sila yung mga kasama natin ngayon sa... And Edwin Gomez. Brother Edwin. Yeah. Mabuti naman. Of course, si Sister Nelda. At sila yung mga kasama natin ngayon sa Bible study natin ngayon. Kahit na pandemic ngayon, kaya natin Bible study ng sabay-sabay pa rin, sama-sama pa rin tayo. Yes. International pa ito. Oo nga eh. Ito nga yung isang technology na na-invento na para para ng iba may lalayo tayo sa Panginoon, pero mga bahagi naman na teknolohiya na lalapit din tayo sa Panginoon. Yes. Andiyan din si Caris Cristobal. Magandang umaga sa lahat. Ayan. Yan yung ating winner kahapon. Congratulations. Saka yung anak niya. Mamaya pa kami magkikita ni Doc SP. Gano'n ba? Oo. Okay po. Mamaya pa ba?
After Tama? Okay. after Okay. ng Bible study. Kukunin na namin yung mga premyo ng mga Ah, ah. para ma-send na sa kanila. Oo. Okay. Sige. Sige, pastor. Yung assistant, wala ba diyan? Yung assistant pastor mo? Mayroon ding ina-attendan na ibang Ah, Bible study. May Bible study. No, meron Okay. siyang sa Pilipinas na in-attendan sa CCS. oh, wow. That's Bakit di nice. si sister na ipalit mo? Ha? Oh. Tayo nagka-consistent na ganun Hindi siya para nag-assist. sa yung kagaya mo sa mga technical. Ganun ba? Pagka... Sabi mo ko ng TV, yung ko ng mga ito. Kaya, Mm. Okay. kaya sabi ko, ay, May assistant, may secretary ka pala dyan. so, magandang hapon po at magandang araw po sa inyong lahat dyan na tagasunod ng ating Bible study na isang kagalakan naman po na magkakasama tayo sa ere. At saka, magandang hapon po sa inyong lahat, magandang araw. Nawa ay magkaroon tayo ng magandang Bible study ngayon. Tuloy na ba tayo, brother? Yeah, pastor. Go ahead dahil No, naka 10 minutes na tayo rito ngayon. ano ba? Narinig ko nung isang araw na I think may nagtanong ng paano ba maging banal, how to be holy. Yes. Yes. So, ito, pinag-aralan ko, pinuntan ko yung Bible at ano po ang binabasa sa Bible at nakita ko dun sa sulat ni Paul sa Thessalonian. Pero marami po nagsasabi dun din sa Book of Peter, sinulat ni Pedro na sinasabi nila we should also be holy. Sa Book of Thessalonians, sabi po ni Paul doon na dahil nakita niya po yung mga taga Thessalonica, sa Church of Thessalonica, yung mga tao doon ay ginagampanan nila kung ano yung pinag-utos ng Diyos. No? So makikita natin dito how to become holy at nasabi po dito ni Apostle Paul sa chapter 4 verse 1 to 12. At babasahin ko po, no? Ang sabi po dito sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 1 to 12, sabi dito, finally then, brethren, we request and exhort you in the Lord Jesus that as you receive from us instruction as to how you ought to walk in and please God, just as you actually do walk, sabi niya, that you excel still more. So sa verse 1, sabi pa lang dito, dahil nga sa mga instructions nila noon tungkol sa Panginoon Diyos, ay ginampanan ng mga taga Church of Thessalonica, no? They walk the talk, no? Kaya nakita dito na at sabi pa nga dito ni Paul, you should excel more. You should excel more, no? At saka makikita natin dito sa verse 2, for you know what commandments we gave you by the authority of the Lord Jesus, for this is the will of God, your sanctification. Ito yung pagkabanal nyo, sabi niya, that is that you abstain from sexual immorality. Pero bago sa lahat, tayo po'y manalangin. Okay? Manaming Diyos na makapangyarihan, salamat po sa pagkakataon naman po na pinagtipon-tipon nyo kami sa lahat ng dako ng mundo, na sa lahat nakikinig. Salamat sa kanilang oras, salamat sa kanilang buhay na dinaan po dito upang marinig na naman po nila ang iyong napakagandang mensahe. Ang mga salita ninyo na ito'y magbibigay po ng paglilinaw sa aming buhay, pagkalakasan sa aming pananampalataya. Higit sa lahat, Panginoon, naglalapit sa amin sa inyo. Kaya Panginoon, gamitin niyo rin po ako sa yung tagapagsalita na may bahagi ang kahulugan po ng paano po magiging isang banal na manampalataya. Salamat o Diyos, alat po tinalangin namin sa matamis na pangalan po ni Kristo. Amen. Amen. So nga dito, sabi po ni Paul sa verse 3, for this is, ito yung kalooban ng Diyos, this is the will of God, na masanctify kayo, na maging banal kayo. No? That is, ito pa yung mga sabi, gusto ko pong sabihin sa inyo kung paano tayo magiging banal. That is to abstain from immoral or sexual immorality. Marami po nakalagay doon. Pero paano ba maging banal? Bakit tayo tinawag na maging banal? No, bakit tayo tinawag ba tayo maging banal? Opo, tinawag po tayong maging banal. Kasi doon sa 1 Peter, o sa 2 Peter,
Tingnan ko dito yung notes ko. Sabi po dito, sa 1 Peter, I believe, no? 1 Peter, nawala yung notes ko. Here we go. Sabi po sa Ephesians pala, sabi sa Ephesians, even as He chose us in Him before the foundations of the world, to be holy and without blemish before Him in love. So, ibig sabihin nito, nung una pa, no, pinili na tayo ng Diyos before the foundations of the world. Pinili na tayo ng Diyos na maging banal. So, nakikita niyo mga kapatid na ito po yung gusto ng Panginoon Diyos na maging banal tayo. Kasi alam niya na pag nung nilikha ang mundo, magkakaroon ng kasalanan. So, kailangan maging banal ulit tayo eh. No? Maging banal tayo. So, sabi niya, you have to be holy without blemish before Him in love. So, sinulat po ni Apostle Paul to sa mga Epeso. No? Na nung una pala napili na pala tayo na maging banal. So, yun po ang ating goal. Kaya sinasabi yung goal natin is to be holy. For God is holy. Hindi ho ba? Kaya napakaganda po na malaman natin pala kung ano ang ating ugnayan dito sa mundo in relation to the Creator. No? Ayun pala, kaya pala ako nailabas dito sa mundo, nilabas ako sa mundo to become holy at purihin ng Diyos. Dahil bakit? Gusto niya kasing magkaisa tayo eh. Magkaisa tayo sa Panginoon Diyos. In how to become holy is that we have tignan natin ating mga sarili na bagaman tayo makasalanan, no, sa mundong ito dahil ng kasalanan pumapaligid po sa atin, no, nandito naman yung itinuturo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga ebanghelyo, sa kanyang mga propeta, at higit sa lahat sa kanyang mga salita ngayon, no. Kaya there is no reason for us na makaligtaan natin itong purpose natin, no. Dahil nung tayo ay sinalba ng Diyos, no, nung tayo ay tinawag ng Diyos para masalba tayo, no, when we accepted Jesus to become our Lord and Savior, it doesn't stop there, no. Gusto ng Diyos Ama ng kanyang Hesukristo ay mapara sa atin, hindi ba? Kung mapa sa atin yan, ang ibig sabihin yan, pumasok sa atin ng Hesukristo, ng Banal na Espiritu sa atin, and we are para bang sa grafting yan, no? Nagkakaisa tayo. Nandiyan ang Panginoong Hesukristo sa atin. He is in us, di ba? Pero hindi pwede kasi na ang katawang ito ay puro nasa kadiliman. Anong ibig sabihin na kadiliman? Puro hindi maganda. Kailangan kaya maging banal tayo. For Christ is holy also, di ba? He is holy. So, hindi ho ba natin nararamdaman sa ating mga sarili nung tayo'y unang-unang tumanggap sa Panginoong Kristo na mayroon na tayong mga feelings, di ba? Mayroon mga feelings na ay, ayaw ko nang pumunta dyan. Parang ganun ba? Parang ayaw ko nang gawin yan. Oops! Ayaw ko na magmura. Di ba ganun tayo? Kasi nandun na yung yung mga ugat ng Panginoon Kristo ay namumuhay na sa ating mga ugat din. No? Is permeate, yung permeate, sabi doon nakikisa. At nakikisa tayo sa Kanya. No? Kaya nakikita natin dito, that is how to become, because God wants us to be holy, because He wants His Son to reside in us, which is temple. Tayong templo niya di ba? Tayong templo niya. And therefore, we should be holy also. If we allow the Lord Jesus Christ to be in us, let us make ourselves holy or clean, di ba? Forgive us, Lord, dahil nga kung minsan hindi tayo malinis kahit sa isip di ba? Sa isip, sa tingin, sa pandinig, sa salita at sa gawa. Marami tayong nagagawang hindi sang-ayon sa Panginoon Diyos. But nagpapasalamat tayo na kung yung banal na Espiritu ay tinatapik tayo, sinasabi ko, oops, nagkamali ka, Pastor James, nagkamali ka. Bumabalik tayo sa Panginoon Diyos. At yun po ang ibig sabihin niya na yung dugo ng Diyos na dumadaloy sa atin ay nililinis niya. Inaayos niya ang ating dating lumang buhay na makamundo. No? Yun po ang paano po maging holy.
no? God wants us to His Son to permeate in our life. Kaya kung totoo po tayong tinanggap natin ang Panginoon Jesucristo, na unti-unti pong nawawala yung mga kamunduhang ugali natin. Hindi ba? If you have actually experienced that, that's very good. Kung hindi pa, ngayon mga kapatid, intindihin nyo na kung gusto niyo pong makisama po sa langit, sa Panginoong Jesucristo, then review yourselves. No? Kaya ito po yung napakaganda na sinabi po sa 1 Corinthians 30. 1 Corinthians nawawala yung 1 Corinthians 1:30. Sabi nga dito Christ became sanctification to us from God, no? Siya po yung dahil sa kanya, no, He came to us to be our life. Christ brought the holy nature of God into us to sanctify us. That is to make us holy. So we can live holy, no? Quote and quote ko to na kuha sa isang study ko, no? Kaya pala, kung tayo po ay na-saved, no? Ito yung mga feelings natin. Yung sabi ko sa inyo kanina, ito yung mga feelings natin. Do not ignore those feelings because God is working in our lives, no? Kagaya ng mga gamot natin, di ba? Kung masakit ang ulo natin, no? Hayaan natin yung gamot, no, na gumalaw sa ating mga katawan upang sa ganoon matanggal yung mga sakit ng ulo, no? Just like I was cautioned nung kinuha ko yung COVID-19 vaccine, di ba? Sabi nila ay magkakaroon ka ng epekto to, magkakaroon ka ng konting lagnat, ganun. Pero okay lang kumuha ka ng pampatanggal ng sakit. Pero inisip-isip ko, kung gagamit ako ng gamot, baka mawalang effect yung injection Baka mawalang epekto nun no? So hinayaan kong dumaloy sa aking katawan yung vaccine, no? At doon, ang sabi nga nila, kung makakaranas ka raw ng mga konting lagnat, sinat, no, at mga nilalamig ka, ibig sabihin yan, tumatagos, no? Gumagalaw at nagko-conforme yung virus o yung vaccine sa katawan mo. And hayaan mo ganun. And the same thing with us. How does this Holy God permeates into our life? Paano mangyari yan? No? Kung naintindihan natin kung paano yan. Number 2 is that kailangan, kapag nasa ating Panginoon Kristo, kailangan din natin ang salita ng Diyos sa ating buhay. No? Hayaan natin ang salita ng Diyos dumaloy sa ating mga sa ating buhay by reading the Word of God every day. Hindi lang po yung kung kailan natin gusto magbasa ng salita niya. No? In John 17:17, sabi po dito, ito'y panalangin po ng Panginoong Jesucristo bago siya po mapako sa krus. Excuse me. Ang sabi niya dito, sanctify them. Sanctify them. Ito'y panalangin para sa atin Sanctify them in truth. Your word is truth. God's living word is truth. So, mga kapatid, napaka-importante na ang salita ng Diyos na katotohanan ay mapunta po sa ating buhay, no? Upang ito'y magningning, no? It will shine out in our life, no? At sa ganun na po, maging enlightened din tayo sa ibang tao, no? At sa ganun nga, kung nasa atin ang mga salita ng Diyos, no? At mayroon tayong nakikitang hindi maaya na tayo po nakakatalikod, no? Natatalikuran natin ang mga bagay sa mundo, no? To be holy is not to be in the mountains, into the monastery, na sine-separate mo lang sarili mo. No, it's not that. But yung hinayaan mo ang Panginoong Jesucristo at ang kanyang salita dumaloy sa iyong buhay, no? At dahan-dahan yan, matatanggal po yung kamunduhang buhay natin kung hayaan po natin yan. And that's what we call how to become holy, no? Pinapabanal tayo. True indeed na hindi natin maabot yung kabanalan ng Panginoon Diyos.
no? Kasi iba siya eh. Diyos siya, no? But God wants us to be holy in His nature. Sa nature niyang yun, no? Because kung titignan natin, we are going to a holy place, no? Kung di natin taglay yung holiness ng Panginoon Diyos sa ating buhay, paano tayo makakakyat sa langit po? Hindi ba? Kaya kailangan natin dito na kailangan we allow first Christ to be in us. Kung totoo pong tinanggap natin Panginoon Diyos, let Him control our lives, no? Let Him be the controller of everything of our lives. Dahil siya, alam niya eh, siya ang ito yung Diyos na nakakaalam ng lahat ng ating mga pangailangan, no? Our all needs. At the same time, sa pang-araw-araw na kailangan natin, we have to feed ourselves with the Word of God, no? Kaya nga sabi nila, di ba mayroon sabi ng Panginoon sa Kristo that I am the bread of life. Ako ang pagkain ng buhay, no? Kaya araw-araw, ano ba ang pinapakain natin? Ang katawan lang ba natin o ang espiritu natin? Kaya nga makikita mo rito mga kapatid ang pagtitimbang ng ating sarili, no? Kung kain lang tayo ng kain, of course ang katawan natin, yun lang ang lumalaki, no? Siya lang nagiging malusog. Paano naman yung espiritu natin? Matamlay, mahina, no? Kaya kapag mahina, matamlay ang ating espiritu, these are the ways and means na nagpapalayo sa atin sa Panginoong Diyos, no? At makikita mo sa isang tao kapag ganun siya. Pag wala siyang joy sa Panginoong Diyos, in fellowshipping with the Lord, malayo siya sa Panginoong Diyos. Ano po naman ang dapat natin gawin bilang tayo mga kapatiran? Bilang apoy tayo, no? Kailangan ibigay natin yung apoy sa Kanya, no? Huwag nating hayaan yung isang charcoal lumayo sa atin. Kasi kapag lumayo yung isang charcoal sa atin, walang magagawa yun eh. Mamamatay yun eh. Mamamatay ang kanyang apoy. Kaya tayo naman, kailangan ilapit natin siya sa apoy, no? Dahil tayo, bilang magkakapatid, no, ay hindi po tayo dapat nagpapatayan ng apoy, kundi nagpapalakasan ng apoy, no? Dahil yan ang dapat makita ng tao, bakit tayo sumisindi, no, nagliliyab. Dahil sa Panginoong Hesukristo, no? May init tayo sa Panginoong Hesukristo. Ang pangatlo na kailangan natin gawin na upang to be holy is to linisin natin ang ating mga sarili sa mga bagay na hindi na kaya-aya sa mundo, no? Sa mga malalaswang bagay. Kagaya sabi nga dito sa ating verse, no? Sa ating verse, abstain from sexual immorality, no? Maraming Kristiyano po na ito po isang skeleton nila, isang nakatago sa kanilang closet, sexual immorality, no? Nawa ay itapon na natin to, alisin na natin sa ating buhay. Kasi isang bahagi ito ng yung isang blockage how the Lord would work in our lives, no? Kung may mga blockage, may mga hindrances tayo, may mga pabigat tayo sa buhay natin, yun ang nagiging hindrance eh. Yun ang yung mga pagpapala na dapat makatin natin eh, hindi makarating eh. Kailan itanggalin natin yun? Surrender that to the Lord. Cast it all, no? Tanggalin natin yan. For once and for all, tanggalin na natin yun. Dahil yun ang nagbabalakid sa ating pagtakbo. Yung unlad at yung pag-grow, no? As a Christian, no? Kaya makita natin dito mga kapatid na there is also cooperation within our part, no? Na kung gusto natin maging banal o gusto nating maging maayos ang takbo natin sa Panginoong Diyos, is to get rid of those things. Cleanse ourselves from defilement, no? In 2 Corinthians 7:1, sabi po dito ni Apostle Paul, let us cleanse ourselves from all defilement of flesh, no, and spirit, perfecting holiness in the fear of God, no? Let us cleanse ourselves. Kaya nga kung maintindihan natin ang sinasabi ni Apostle Paul dito is to, when we cleanse ourselves from defilement, means that kung tayo po ay
naimbitahan sa isang lugar na hindi naman dapat natin kailan puntahan dahil alam natin na magkakasala tayo doon, excuse muna tayo, di ba? Excuse tayo dahil iba na tayo eh. No? Hindi na tayo. O hindi na sa lugar na kumikutitap, no? O sa mga lugar na pinagbabawal, no? Wala tayo pumunta doon. Mga aktibidad na alam natin na hindi kaaya-aya sa Diyos, no? Yung hindi gusto ng Diyos. Get rid of all those things, even our possessions. Even our possessions that offends God. There are many possessions that we have maybe accumulated from our wealth. Nakatambak lang dyan. No? Itapon na natin. Kaya nga ako, pinagsasabihan ako ng darling ko, ng misis ko na get rid of all those things na kasi no? Pabigat lang yan. And I'm trying my very best. Of course, those things has cling to me in my lifetime. No? Pero dahil nga totoo ang salita ng Diyos, let it go. No? Let it go. Papalitan ng Diyos na mas maganda naman yan eh. Kaya sometimes it's hard to let it go dahil nga nakadikit sa atin eh. Yun ang mahirap yung kapag nakadikit na sa atin, napamahal na sa atin, yung inaalalagaan pa natin araw-araw pag tuwing, nako. Let's get rid of those, my brothers and sisters. Kaya naumpisa na namin, pinaumpisahan ko na sa sarili ko na ayusin ang mga bagay dito sa tahanan namin, natanggalin na ang mga bagay na hindi na kailangan ko at actually hindi rin kailangan ng Diyos yan. No? God will actually change those things or papalitan niya sa mas magandang bagay. Na ang mga bagay na yun ay magbibigay ng kaluguran sa Panginoon Diyos. No? Na yun ang maglalapit sa Panginoon Diyos. Kaya nga mga ibang gamit ko dito, mga tapon na mga di naman pwede. Either pamigay mo, tapon na. No? Kasi minsan ito yung naglalayo sa akin sa Panginoon. Yung mga ginagawa kong mga bagay ay minsan nakakalimutan ko magbasa, dinalayo ako sa Panginoon Diyos. Marami yan. I mean, marami sa ating buhay yan. Hindi lang natin po na napapansin. No? Napapansin. Dahil yun ang gusto ng kalaban na huwag natin pansinin ang salita ng Diyos. Huwag natin pansinin o pag-ukulan, pagyan ng oras ang pagbabasa at tawag ito yung ayusin ng ating buhay. Okay na yung maging komportable tayo, okay na yung ganun. Okay na yun sa kay Satan, kay sa demonyo. But God doesn't want that. He wants more of us. He wants us to be more like His Son, Jesus Christ. Kaya nga sabi, imitate me. Di ba? Sabi nga ng Apostle, imitate Jesus Christ. Kaya napakaganda ito. So, ganoon po ang ating gagawin kapag gusto natin pong maging banal and how to become holy. No, maaari pong mahirap to, pero sa tulong po ng banal na spirito, wala po pong imposible. No? Iwasan natin yung sabi nga dito, sexual morality. Do not violate one another or take advantage of others. Doon po sa ating verses from verse 1 to 12. Ito, no impurity in ourselves. No? Kailangan maging matuto tayo na kapag may mga malalasong bagay, tanggalin na yan sa TV, tanggalin na natin to mga dapat na hindi natin makita. No? Kasi yun, gagalaw ang isip natin eh. Ang mga lalo sa mga lalaki, may dumaan lang, napalingon na tayo. Yung isip natin, ang bilis eh. No? Ang bilis, pero kailangan punuin natin ang sarili natin ng salita ng Diyos para there's no more space for the evil one to insert yung mga malalaswang bagay sa ating buhay. No? Tapos isa pa, do not reject instructions. Huwag natin pong yung mga bilin sa atin ng Diyos, huwag natin pong take it for granted na, okay lang yan. Yeah, it's my right naman eh. Minsan lang naman to eh. Ang OA mo nun, ang KJ mo naman. Baka yung minsan na yun eh, doon tayo malintikat eh. Doon tayo matagpo ng Diyos na, anong ginagawa mo? Ganoon ba? Baka doon pa tayo pagdating ng Panginoon Diyos, doon natin ginagawa yung mga hindi dapat eh. No? Kaya, pagdating ng Diyos, no, anytime, any moment, no, handa tayo na we could present ourselves
no? As a living sacrifice sa Panginoon Diyos, na magandang offering sa Kanya, no? Dapat nga maging kapatid, let us love one another. Yun ang utos ng Panginoon. Number one, and no other number one. That is to love one another. Magmahalan tayo. Ang pinakamahirap kasi yung mga kalaban, di ba? Pero tandaan natin lahat. Unang-una, tayo ang kalaban ng Diyos dahil sa kasalanan, no? Pero minahal niya tayo. At inayos niya ang buhay natin, no? Sa pamagitan ng sa cross, no? Love one another and love also your enemy. Excel even more. Sa pamagitan sa ginagawa natin, do more, no? Huwag lang nating gawing yung stagnant ang ginagawa. Nagiging how do you call this, yung monotonous. Yung nagiging routine. But we have to excel more, no? Kaya mag-isip tayo ng paraan na kung paano pa to do, higitan natin yung nagawa natin kahapon, no? Kaya nga dapat ang ating motto is, today is better than yesterday. Hindi ba? Dapat motto natin, today is better than yesterday. Bukas naman, is pag dumating yung bukas natin, today is better than yesterday again. Kasi we have to excel. No? We have to excel on that. Kahit pa konti-konti, hindi naman yung malakihan eh. Baka mauubusan ka eh. Pag nandun ka na sa taas eh, paunti-unti lang, jutay-jutay lang, no? Jutay lang. Of course, we have also to live a quiet life. Hindi na tayo masyadong mabongga-bongga dyan, no? Huwag na tayong pasikat dyan, no? Hindi kailangan ng Panginoong Jesucristo ang buhay na ganyan. Live a quiet life. Alam niyo kung bakit ang quiet life? There is peace and harmony. Hindi ba? Hindi tayong dak para tayong Metrocom, no? Hindi pwede yan. Of course, you have to attend to our own business. Kung ito lang ang pinagagawa sa atin ng Panginoon Diyos, do not go to the other side and do kung ano pinapagawa ng Diyos sa kabila. Paano naman yung pinagawa sa atin ng Panginoon Diyos dito? Let us attend to our own business. Let us attend to our own tasks that God has given to us. Kanya-kanya tayo pong trabaho na binigay ng Diyos. Pero kung meron tayong time, nakakaroon tayo, why not also tulungan? But not to do. No? Tulungan. No? Pero not to do those other things because we have to attend to our own business. Mga kapatid, as I close dito, kailangan po nating intindihin. Gusto kong balikan po as a summary na kailangan makipag-ugna. Let the Lord Jesus Christ do His part within us. No? When we have accepted the Lord Jesus Christ to be our Lord and Savior, allow Him to take control of your life. Allow Him to cleanse us also. But we have to cooperate. No, we have to do our part. Unang-una is to allow Him to come into our lives. No, kapag inallow natin siya, then let Him do His part na ayusin tayo. Hindi yung naglalaban tayo eh. Yung gusto ko to. Yun na, gusto ng laman, ayaw ng spirito. Yung gusto ng spirito, ayaw ng laman. Saan tayo? Dahil nga alam natin ang purpose natin is to become holy, then pagbigyan natin ng Panginoong Diyos sa ating buhay. No? Kaya let Him allow to clean up our mess. No? And maybe start all over. Wala problema yun. Gusto ng Panginoong Diyos kasi clean slate tayo, di ba? Paghayaan lang natin na maging ganon, that's a very good thing. Pero unti-unti, pwedeng gawin natin yun eh. Yung dahan-dahan kasi God knows naman our capabilities. No? Pangalawa is that, mga kapatid, I urge you, no? Nakikiusap ako sa inyo, mas maganda kung mayroon tayo pong itong libro. Wala akong problema po sa ganito kasi mayroon din akong apps na ganun eh. Pero know yourselves, I know myself, maybe you know yourselves, no. Pero mas maganda kasi ito kasi kita mo, dami kong highlights. Na-highlights ko yung talagang salita ng Diyos eh, no. There was a time that pababasahin ko sa anak ko to, lahat naman naka-highlights ay ilalagay niya na ngayon sa computer para lagi namin natatandaan yung mga salita ng Diyos. No? Kaya maganda kapag mayroon kayong ganito, yung the Bible, the book itself. No? Kasi iba yung nasa pan eh. Kung ito, alam nyo na, you know what I mean kapag nahawak natin itong telepono, kahit na mayroong Bible app, you know? Trust me,
alam ko ang kamali ko nagagawa ko din yan. No? Ang pangatlo is that allow ourselves to be cleansed. No? Huwag na tayo pong pumunta sa lumang gawain natin. Matakot na tayo sa Diyos, no? Because He paid a very high price for our salvation. No? Kaya alam ko, nagkasala din ako sa Kanya noon na napakabigat. No? That's why, Lord, sabi ko, ito na siguro parang ayusin ko ang sarili ko. No? It's high time na ayusin. Kasi hindi rin po maganda na nandito po ako na nagbabahagi ng salita ng Diyos tapos hindi ko inaayos ang sarili ko. Hindi po maganda yon. I'd like to be also a living testimony na dahil nasasabi ko to, dahil ginagawa ko no? Dahil sa Panginoon Diyos. No? Hindi lang po sa salita, kundi sa gawa. Kaya papasalamat din po ako sa anak kong kay Jeremiah na siya kung minsan siya pupusigi sa akin. Daddy, it's time for you to read the Bible. It's time for you to do this. May oras talaga ako noon. Kaya sa misis ko, siya po yung gumaganap ng mga bagay dito na pinapaalala rin po sa akin itong dapat mo sabihin. Correct kinokorek yung aking English, aking Tagalog. Nandun po lahat. Kaya papasalamat din po sa kanila. At sa ganoon nga, ay nakikita ko na hindi ko na po nagagawa yung mga dati kong ginagawa. No? Is to be also with holy people. To be with the Christian people. Kasi kung makikahabilo po tayo sa mga hindi po pa Kristiyano, baka sabihin natin sa nila, aakayin ko sila. Wala akong problema doon. Kung malakas po tayo sa ating gawain, no, na kaya nating akayin sila, na hindi po tayo mas stumble, why not? Pero kung tayo po ang matatangay nila, naku, umiwas muna tayo. Kailangan palakasin natin, makita nila ang Panginoon Kristo sa ating buhay. So, tatlong bahagi po. Ayahan natin ang Panginoon Kristo sa ating buhay. Allow Him to permeate in our lives. No? Linisin niya yung mga dapat ayusin sa ating buhay. Of course, pangalawa, ang salita ng Diyos. Daily po hindi po weekly or monthly. Kung kailan natin gusto, daily po. Sabi po nga dito day and night pang day and night. Kaya makaganda pa rin po kapag natutuhan natin dito. Pangatlo is not allowing ourselves to places na hindi kaya-aya, mga salita na hindi dapat nating sabihin, kaisipan na hindi pa dapat nating isipin, no? Kasi napakaganda, lalo kung nag-i-imagine tayo. Wow, take that out. Erase. Diba? Kaya alisin natin para hayaan natin yung banal so that the Holy Spirit, no, could not do it. So that the Holy Spirit would have more of us, no, and the more them of us, no, sa ating buhay. Ibig sabihin yan, mas malaki ang ating pagbigay din sa labas kung sino si Kristo sa ating buhay. So ito po ang ating paliwanag on how to become holy po. I hope and pray na sa aking pagpapaliwanag ay naintindihan niyo po. Kung mayroon po mga tanong, let me know at subukan natin pong sagutin po. Okay, Pastor. May tanong ditong isa. Ang pagiging holy ba daw ay isang batas ba or it is a commandment? That's a good question. Kung batas, it's a law, di ba? Mm-hmm. Kung commandment, ay utos. Utos. Parehong law, parehong. Pero I think ito ay utos ng Diyos. Ito ay utos. It is the desire of God. Ito yung gusto ng Diyos na gawin natin. Dahil siya ay holy. In the Old Testament, sinasabi doon sa Leviticus, no, na kayo ay dapat maging banal. No? So ito is, though it's in a form of a commandment, no? Ito yung utos niya dahil siya ay holy. Mm-hmm. No? Kasi, tandaan natin, kung it's just like in our jobs, mayroon tayo pong CEO o mga managers, di ba? We have to follow lahat ng mga utos niyan
in order for us to work harmoniously with them. Di ba? Ibig sabihin, upang tayo magkaroon ng maayos na pagkatrabaho doon. Or else, tatanggalin tayo. And same thing with God. His command is for us to be holy. No? His command is us to be holy. Dahil nga, ito yung kanyang gustong mangyari sa ating buhay. Dahil siya nga nakakalam sa atin. Before the foundation, in Ephesians 1:4, even He chose us in Him before the foundations of the world. No? Bago pa nilikha ng mundo. No? Tinalagan niya tayo to be holy already, without blemish, before Him in love. No? So, ibig sabihin niya, nung una pa, ito nang kaisipan ng Diyos na maging holy tayo dahil alam niyang makasalanan tayo eh. Kasi gusto niya makapiling niya tayo. Unless otherwise, na ayaw natin kapiling ng Diyos, yun ang kanon. No? We have to question. We have to tawag ito, tumiwalag sa kanyang mga utos. No? Kaya nga, in order for our soldiers to protect us, they have to obey their commanders. Kung hindi, wala, sino maging protection natin? The same thing, they have to really embed themselves the commandments of becoming a soldier. No? Same thing with us, we have to embed the words of God in our lives to become holy. I hope I nasagot ko yung kapatid. Oh yes, Pastor. Well, isa pang tanong last week ito, Pastor, yung paano daw ang maging holy. Kanina enumerate mo yung mga details kung paano maging holy. Naisagot ko nung last week. Kasi the Lord is holy, so we have to be holy. Ano ba yung character ni Jesus Christ, sabi ko? So, yung being kanyang humbleness, kindness, yung kanyang humility, yung loving niya. So, yung lahat ng character na yun. So, do you think, Pastor, will you agree na sinabi ko na itong character ni Jesus is this the way that we're supposed to follow to be a holy? Yes. Kaya sabi ng Panginoon Jesus, imitate me. Okay? But let us understand this. Even the non-believers could do that, to become patient, to be loving, and so forth. No? Pero wala silang Diyos. Magagawa din naman natin yan eh. We could allow ourselves to be holy. Walang problema yun. Pero ang importante dyan is, sino ba ang nagpapahuli sa iyo? Ang Panginoong Jesucristo ba? Because even the devil could allow you to do that. Yes. Pero at the end, balik ka lang. Kaya makikita yung binabasa ko, yung Antichrist. Actually, magandang ituro sa next time to, who is the Antichrist? Lahat ng mga katangian, no? Nandun sa kanya napakaganda. And you would allow him to become holy. Holy in the sense na maayos, maganda siya. Maganda lahat ng binibigay niya. Pero at the end, bumaliktad siya. Kasi walang Kristo sa kanya eh. Walang Kristo sa kanya. So, even the unbelievers could do that. No? Pero tandaan natin, you have to have first the Holy Spirit. You have to have first the Lord Jesus Christ in your life to let the Holy Spirit work in you. To have the fruit of the Holy Spirit be with you. Kaya to be gentle, to be peace, to be loving, ang mga yon. Dahil masasabi natin because of the Holy Spirit and because of the Lord Jesus Christ na sa atin. Pero ito na sinasabi ko, on the other side, pwede ding sabihin yung mga hindi manampalataya, hindi naniniwala sa Diyos na nagagawa ko naman yun eh. I could be friendly, I could be this and that and so forth, pero wala silang Diyos. So that makes the difference. That makes the difference. How to be holy. You know? Yeah. Kailangan na sa atin muna ang Panginoong Jesucristo. Because we could never be holy without them. Kaya yung tunay na holy, yung sinasabi na holy, sanctified, separated from this world. Kasi yun ang sinabi ko sa inyo kanina, that even the unbelievers could do that. So, kaya nga mag-ingat tayo sa mga ganun eh, na dahil nga nakakasama natin sa iglesia yung mga yan. Ito pa isang tanong, Pastor. Yes, go ahead. Ito nabasa ko na sa Biblia ito eh. Yung paano daw maging saved? How can we be saved? Doon sa Bible tinanong to yung nabanggit din sa Bible ito eh.
kung natatanda mo, how can we be saved? Who will be saved? Paano ba daw tayo maliligtas? Oh, that's a good question. Paano tayo maliligtas? No? In John 3, no? Ang sabi doon sa John 3, you must be born again to see the kingdom of God. Amen. Okay. Okay, tapos sabi pa, you must be born again to enter the kingdom of God. Ay, paano? Pero sinabi ni Nicodemus, kasi yung to be born again yan, marami pong isa po ako noon na pasuway yan. Kasi nung kapatid ko noon na unang naging born again, yung bunso namin, sinumbatan namin siya. Born to be born again yan. Salita lang ng tao yan. Salita to be born again. Hindi ko alam na nakasulat pala sa Bible yun. Nung nabasa ko yung sa Bible, Lord, sabi ko, I'm so sorry na pagsabihan ko kayo. Yung hindi maganda ang dating. Kaya makita natin na bakit? Kasi sa unang-una pa, no, we are walking, si Adam and Eve were walking with God. No, kasi walang kasalanan noon eh. Not until they ate the fruit, the forbidden fruit, nagkaroon ng kasalanan, no? Ang sabi ng Diyos sa kanila, huwag niyong kainin yung prutas, no? Sa gitna ng garden. Kaya hindi, mamamatay kayo. Sabi niya, mamamatay kayo. Was God a liar when Adam and Eve ate the fruit? Namatay ba sila? Did they physically die? No. But what died in them was the spirit. Ibig sabihin kasi ang kamatayan, separation eh. The spirit, nung nagkaroon ng kasalanan, the spirit of God left them. Kaya we were born dead in spirit. Kaya kailangan ng Diyos, kaya sabi ng Panginoon Kristo sa kanila, you must be born again in spirit. Para bumalik sa atin ang banal na spirit, ang spirito ng Diyos sa atin. Makasihan ulit tayo ng banal na spirito sa ating buhay. That we could be born again. Maliban sa kanyang apart from me, wala tayong magagawa eh. Kung wala ang Diyos sa atin, Panginoon sa Kristo sa ating buhay, kahit anong gagawin natin, and that is what religion is doing. No? Religion is man's way of getting to heaven. But Christianity is God's way of reaching us. So makikita niyo yung diferensya nun? And religion keep on doing that sa atin. Magkakaroon tayo ng ganitong religion dahil ito ang tama. No, it's Christianity that that was God's way of getting to us. No, because He wants to have a relationship with us. Yan ang sinasabi ni Brother Ramon lagi, na magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon Diyos. Kasi kung wala tayong relasyon sa Diyos, Panginoon Diyos, we can never enter the kingdom of God, no matter what. Sabi ng Bible, no? Sa pangalan ng Panginoon Jesus, doon masasalba ang mga tao. No? In His name only. In Jesus' name. That you shall be saved. Wala nang iba. There's no other name in this world. Not even my name could save you. No? It's Jesus who could save you. Amen. 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 Yeah, I hope I've answered the question. It's very clear. I don't know kung maliwanag doon sa ating mga viewer yung sinabi ninyo na we have to be born again. Yung pagkakaintindi, magandang explanation yan is hindi yung born again na ipinanganak in flesh o isinilang tayo mula sa sinapupunan ng magulang. Kundi pinanganak tayo muli from the Spirit. Kasi nung nagkasala si Adan at Eva noon, nagkaroon tayo ng separation ng relationship sa Panginoon. So, therefore, para maibalik yun, kinakailangan we have to born again in spirit para yung connection ng Panginoon at ng tao magkaroon uli ng ugnayan. Yeah. And to do that is that by having a personal relationship sa Panginoon. Yan. Yeah. Intindihin natin na tayo ay makasalanan. By nature, we are. Kasi nung wala nang nagturo sa atin ng kasalanan, nandyan yan eh. Dahil simulat sa pool, makasalanan na ang tao. Nung umalis na ang Espiritu ng Diyos kay Adam and Eve. But God was so gracious and loving that He gave His only begotten Son, John 3:16, that whosoever believe in Him
shall not perish but shall have eternal life. John 3:16. Bago po yung John 3:16, doon po nagkatagpo si Nicodemus at ang Panginoong Kristo. No? Sabi pa naman ni Nicodemus dito, paano ko makakamit ang langit? No? Sabi naman, ang sagot naman ni Panginoong Kristo ang layo no? Paano ko? You must be born again. Hindi naintindihan ni Nicodemus yun. You must be born again. Sabi po ni Nicodemus dito, Lord, sabi niya, you are a rabbi. We know you have come from God as a teacher. For no one can do these signs that you do unless God is with him. So, sabi ni Nicodemus kay Panginoon Kristo, dapat ang sagot ng Panginoon Kristo doon, ang dapat sagot, hindi dapat, ang maaring sagot ng Panginoon Kristo doon, kung ganun ang tanong ni Nicodemus ay, of course, ako galing sa Diyos sa taas kaya nagagawa ko itong mga kamuragan na to. Dahil ako, si Kristo, ako Diyos. Dapat ganun ang sagot ng Kristo. Pero anong sagot niya? Hindi. Truly, I say to you, you must be born again. Naggurat ngayon si Nicodemus. Ano ba ito sinasabi ni Kristo that you must be born? Ibig sabihin yan, babalik ulit ako sa sinapupunan ng aking ina. Ganun din ang isip ko nun Kaya pinagtawanan namin ang kapatid namin Pinagtawanan namin ang kapatid. You must be born again. Di ba? Nung 90s, tapos in the 70s na nagkaroon ng concept Manila ang ganung revival mga born again hindi kami naniwala doon hanggang nung nakarating ako dito sa States, nandun ko lang pala naintindihan ang ibig sabihin ng born again. Binabasa pa sa akin sa Bible. Oo nga, sabi ko, kaya laking hiya ko sa Diyos no? Laking hiya ko sa Diyos Sabi pa nga ni Nicodemus dito babalik ako sa sinapunan ng aking nanay. Sabi nga ni Nicodemus, hindi mo naintindihan ang sinasabi ko Ikaw pa naman na isang magaling na teacher sa salita ng Diyos. No? Guro ng salita ng Diyos. Truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Amen. Hindi tayo makakapasok sa langit. Yun na lang makita. Hirap na tayo makita ang langit kung hindi tayo born again. No? Pumasok pa kaya. Kaya kailangan natin bumalik muli sa atin ang Espiritu ng Diyos. Maalala nyo nung ginawa si Adan, paano siya ginawa sa lupa? Lupa pa lang yun ano sabi ko He breathed his nostril, kinasihan ng Diyos ang kanyang spirito sa lupang yon, sa katawan na yon, at naging tao. Ganun tayo nun Kaya itong katawan na to, lupa to mga kapatid. Lupa to. Babalik tayo sa lupa. Pero ang spirito ng Diyos ay babalik sa kanya. At doon tayo mahuhusga kung saan tayo pupunta. Kung paano natin ginamit itong katawan na ito. Kung paano natin use this body of ours in this world. Kasi kung tanda na, we are in a very temporary place. No? The world is a temporary place. Ang tunay na lugar natin ay doon sa kung saan tayo nilikha ng Diyos. Pero ang masaklap niyan, maraming tao ang hindi aayon sa sinasabi natin. May nga sabi nga, many are called, but few are chosen. Amen. Alright, Pastor. Thank you. At I guess yung ating mga viewer ay siguro naintindihan at na-enlight sila, naintindihan nila yung ating topic for today. Yung tungkol sa how can we be saved, and also yung pinakabuod nito yung okay. Alright. Yata sister ka rin ba? Pastor, may dumating kasing mga bisita kaya umalis ako kanina. Akala ko, kasi alam ko, bago yata ang hairdo mo. Siyempre. Ako nga to, Pastor. Bagong hairdo yan. Bagong tasa. Okay. Alright, so we'll see you again Monday, Pastor. Thank you, Pastor. Okay. Tayo mag-close in prayer. Okay pa. Yes. Okay. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay muling lumalapit sa inyo. Ganun lang ang aming pasalamat dahil sa mga salita ang aming narinig ngayon tungkol po sa paano maging banal po kami at paano po namin ito gagampanan. At paano rin po kami maging how to be saved.
Salamat o Diyos sa mga katanungan na yan at sa mga aming po naipahayag na salita nyo. Nawa po ay naintindihan po ng may pagkaklaro, pagkalinaw po ang mensaheng ito. Dahil gusto po namin pong iabot po sa lahat na to upang sa ganun na to ay lalo po silang magkaroon ng kalakasan, no, sa kanilang pananampalataya. Lalo po sila pong lumapit sa inyo at lalo pong inaayos ang tahanan ng Panginoong Jesucristo na maging banal. Panginoon Diyos, akin din pong nalalapit sa inyo, mga ilang mga kapatiran po namin, na patuloy po namin na pinapanalangin, lalo po sa mga may mga sakit at nangailangan po ng kalakasan, sina Lina Flor Sales, si Blin Sales, si Filipina Salva, si Lai Yuno, Suludet Ignacio, si Maricel Conferido, si Liza Dofredo, si Nestor Alejandro, si Lilibet, si Maricel Cueto, si Maggie Sky, at mga iba pa, Panginoon, na hindi ko nabanggit ang mga pangalan. Kami po'y lumulod sa inyo. At hinihingi, Panginoon, yung mga kamay ng basbas upang sa ganun ay ang mga kanilang mga lupang katawan na yung bigyan ng comfort, bigyan ng kalunasan sa kanilang mga karamdaman. Panginoon, unang-una ay humingi kami po ng kapatawaran kung saan mang bagay na hindi po kami naging kaaya-aya sa inyo. Sa aming kaisipan, sa aming mga nakikita, sa aming naririnig, sa aming mga sinasabi, at sa aming mga puso. Patawarin niyo kami, Panginoon. Linisin niyo kami, Panginoon, pang sa ganun ay mga pagpapara niyo po ay maging daluyan din po kami ng iyong mga pagpapara para sa iba. Panginoon, akin din po nilalapit sa inyo ang mga kapatiran na nangailangan ng trabaho dahil sa kanilang mga pangailangan po sa kanilang buhay ay kailangan po silang magtrabaho. Sina Rizalito, ang tatay po ni Mark Alejandro, si Mac Cristobal, si Rejoice Orpilla, na hintay nila po ang kanilang separation pay. Ang kanilang mga kapatiran na nagbabalak nagkaroon ng business, patuloy, Panginoon, na supply the needs. Alam ko, Panginoon, na hindi po kayo magkukulang po sa amin lahat. Araw-araw na binibigay niyong sapat sa aming how we would able to go on the day. Salamat po sa mga pag-provide nyo ng mga yan. Kay Daisy Bautista, sa kanyang pagtitinda, samahan nyo sa Panginoon upang sa ganun ay mga pangailangan din po nila ay ma-provide. Sa ganun nga, Panginoon, ang aming internet din po ay kailangan pong maging malawak ang mapupunta nito upang sa ganun ay yung mga salita ay marinig po ng lahat. Again, Lord, we thank you for this Saturday and kung anong araw po sa ibang lugar. Salamat sa oras na ibinigay ng bawat isa. Pagpalain niyo sila, Panginoon. At sa ganun nga ay may ukit sa kanilang mga tableta ng puso, sa kanilang isipan, ang mga narinig nilang mga salita. At sa ganun nga po ay magamit nila sa pang-araw-araw na ito. Basbasan mo sila, Panginoon, sa kanilang mga pangailangan. Dapat idalangin namin sa matamis na pangalan ng Jesucristo. Amen. 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 All right. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. Thank you din po. See you Monday, Pastor. Monday. Okay. Thank Good you. night. Good night. Good night po. Good night. Well, yan po si Pastor James Valdez. Yan, topic po natin ngayong gabi is tungkol sa paano tayo masisave at yung paano ba ang maging banal. So, sabi nga, imitate God. Hindi yung ipapako sa krus, hindi tayo magpapako sa krus, hindi yun. Yun ay ginawa na ng Panginoon yun para tayo ay maligtas. So, ano yung character ng Panginoon? Yung kanyang humbleness, kindness, yung patience niya, yung pagmamahal niya. Most important is yung pagmamahal niya sa tao. Na gaya nga ginawa niya sinabi niya sa John 3:16,
na for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Di ba? Pinagkaloob ng Ama yung kanyang anak, bugtong niyang anak, para sagipin ang ating mga kasalanan. So, ito po yung the key or yung mga dapat nating tandaan, yung karakter ng ating Panginoon, kung paano tayo magiging isang banal. Alright, pasalamatan natin yung mga viewer natin ngayong araw na ito. Yeah. Starting with Lina Flor Asaremo Sales, kay Chiki Chan, thank you. Rejoice Orfilia, Dulce, si Faye Cabrera, thank you. Caris Cristobal, Lala Carmina, Jubel Kisi, Oh, Odette Perez, Berna Delphine, Bong Diola, and Sister Nelda Valdez. Ayun, sino pa ba? So far, yun. Lorna Alejandro. Yes, Lorna Alejandro. And Caris Cristobal. Nandyan sila. Oh, thank you so much. Okay. Kung may mga question po kayo, pwede nyong i-PM si Pastor James, yung tanong nyo, o yung mga questions nyo, bigay nyo sa kanya. Yan ay sinasagot niya naman yan kahit na madaling araw. Para kung maliwanagan kayo. Right? That's it for today. Maraming salamat po sa inyong pag-join sa itong iRadio Bible Study. At naway pamuhay po natin ang salita ng Panginoon. Hindi lang po ito ay naririnig natin at hindi lang natin ito sinasabi, kundi dapat din ginagawa at ipinamumuhay natin ang salita ng ating Panginoon Diyos. Dahil ito lang po yung ating pinaka-power natin, nagpapalakas ng ating katawan, ng ating spirito. Kapag tayo hinang-hina na, yung alam niyo yung sakit ng loob ng tao na nagagawa ng kapwa tao natin na nagagawa sa atin, nasasaktan ng ating kalooban, o kaya meron tayong mabigat na karamdaman, o kaya may mga problema tayo na wala tayong ibang malalapitan pa. Sino pa ba ang huli nating lalapitan? Bakit huli lagi ang Panginoon? Dapat siya yung una nating tinatawagan bago yung iba. Alright? Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat. At ingat po kayo. God bless po sa inyo. God bless. Ito po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Mabuhay po tayong lahat. Ipamuhay natin ang salita ng ating Panginoon. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.